o low pressure area. Huli itong namataan 1,500 kilometro sa silangang timog silangan ng Basco, Batanes. At hindi po ito nakakapasok sa Philippine Area of Responsibility at mananatili ang ganitong sitwasyon sa susunod na 24 na oras. Pero sa kabila nito, tinamaan ng malakas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Metro Manila kagabi. Ayon sa Pag-asa, dala ito ng isolated thunderstorm na resulta ng may init na panahon mula umaga hanggang hapon. Kahapon parang nag-hatching yung... no? Lumaan lang eh. Hatchoo! Ano yun? Parang Tapos biglang super sunny day. Ganun pala yun pag sobrang init sa umaga, nabubuo daw yung thunderstorms cloud. Thunderstorm clouds. Thundercloud. Oo, thundercloud. Thundercats. Para tayong mga hero. Thundercloud! Thunderclouds! Oh! Alamin na natin, ito pinakahuling balita sa ating lagay ng panahon at sa posibleng pagpasok ng low pressure area sa ating bansa. Makakapanayan po natin si Sunny Paharili, ang weather forecaster ng Pag-asa. Sunny, good morning! Yes, magandang umaga po, Rhea. Magandang umaga din po sa ating mga masugid na mga taga-subaybay. Alright, Sunny, itong LPA na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility natin, ano ba to? Kung magiging bagyo, ito ba yung Mina? Opo, kung papasok nga ito sa ating Philippine Area of Responsibility at magiging ganap na bagyo, tatawagin natin itong Mina. Sa kasalukuyan kasi medyo mataas na ang latitude nito. It is around 21 degrees latitude. Kaya mababa na ang chance na ito ay makakapasok pa sa ating PAR. So hindi na natin tinitingnan especially so na yung kanyang movement ngayon ay northward. So sa ganitong kalagayan niya na malapit na nga siya dito sa boundary line, baka hindi na nga ito pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Nako, sana naman. Pero medyo of course, may yung possibility na maging bagyo ito, medyo malaki-laki. Yung possibility niya, hindi rin masyado yung kanyang environmental conditions. Kasi kung magiging bagyo to sa tagal na nanatili ito sa karagatan na dapat nag-intensify na siya, nag-develop. Pero sa ngayon, opo, marami pong mga factors ang nakaka-distract sa kanyang sirkulasyon. Nako, sana hindi na matuloy, ano? Pero ito yung dapat natatama sa atin nung linggo, diba? Yung Mina. Kaso nga bumagal at humina na. Opo, kasi mababa po ito. Actually, nag-umpisa ito around 12 degrees latitude. At ang naging track kasi nito, more of a north-northwest, kaya hindi na siya pumasok. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakakapasok dito sa ating PAR line. Okay, Sunny, anong asahan nating lagay ng panahon ngayong araw na ito dito sa Metro Manila? Dito sa Metro Manila, patuloy tayong makakaranas ng medyo mainit na panahon. At dahil ito nga yung panahon ng tinatawag natin na Southwest Monsoon Season, ang karakteristik po ng ating atmosphere ay mataas yung kanyang humidity o yung kanyang moisture content. Mataas, kaya pag-iinit na pagkakaroon ng mainit na panahon, nagkakaroon ng massive evaporation sa umaga hanggang tanghali. Kaya na-accumulate po yung cloudiness po natin, yung atmospheric moisture po natin, nagko-condense, kaya sa hapon hanggang gabi nagkakaroon na tayo ng medyo massive na cloudiness at ibinubuhos na nga ito. Pag ito'y ganap ng buo yung ating thunderstorm cloud. Kaya kagabi, sandali lang po yung ulan na yun, roughly around 2 hours, pero nakapagtala po tayo ng 39 millimeters. Medyo malakas po yun, malakas po yung naging pagulan natin dito, lalo dito sa Quezon City. Pero minsan yun yung delikado yung sandali, pero malakas at madaming ulan na dala, diba? Kamusta naman ang Visayas at Mindanao, Sunny? Yung Visayas at Mindanao, ayun, mas maulan po tayo ngayon, lalo na sa silangang bahagi po ng Kabisayaan. Widespread rains po tayo doon. Nandun po kasi yung point of convergence po natin. Nandun talaga nagsasalubong yung ating mga systems ngayon. Kaya widespread po tayo, tapos dito rin sa Mindanao, mas malawakan ang mga pagulan po natin. Kaya pinapayuhan po natin yung ating mga kababayan na nanonood, lalo na po dito sa silangang Kabisayaan. Kasalukuyan pong nakatapat ngayon yung makakapal na kaulapan sa silangang Kabisayaan, lalo na po dito sa may Tacloban area. Pulang-pula po yung ating kaulapan na nakatapat sa kanila. Ibig sabihin po, mataas po yung vertical extent o yung cloud height po nito ay makapal. Mas makapal po yung kaulapan, mas marami po yung moisture ang daladala po nun. Sunny, maraming salamat sa iyo at magandang umaga dyan sa Pag-asa. Maraming salamat po, Rhea, at magandang umaga din po. Sunny Paharili, ang weather forecaster ng Pag-asa. At pasadaran natin ang mga maksyong balita rin sa umaga ito. Ronda Reports.
Ronda report mula sa Pasay City, patay ang isang call center agent matapos banggain ng isang gasoline tanker sa panulukan ng Inquimboy at Taft Avenue. Kinilala po nasawi na si John Gabriel Diala, 20 anyos. Pero imbis na tulungan ng biktima, dali-dali pang tumakas sa mga suspect. Sa lakas mo ng pagkakabangga sa lalaki, nagtamo siya ng malaking pinsala sa may bandang hita. Dead on arrival si Diala nang dalhin siya sa ospital. Asa ngayon ay dinala na ang kanyang labi sa Veronica Memorial Chapel. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Parang tao ba bumangga dyan? Oo, grabe. Ewan, parang Nasaklan. grabe. Isang shootout nangyari naman sa Congressional Avenue, Quezon City. 5 ang patay. Kasalukuyan po nakabulagta doon at nagdudulot na rin po ng matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko. At para sa detalye, may report si Oscar Oida. Oka. Yes, Igan, nandito tayo sa may Congressional Avenue Extension na kung hindi tayo nagkakamali, nasasakupan ito ng Barangay Pasong Tamo, kung saan nagkaroon ng enkwentro sa pagitan ng mga pulis at mga hinihinalang carnap group. At nakikita nga natin na 5 ang tumba sa mga nasabing mga grupo, habang may tama naman yung isang mobile ng mga pulis. Basta doon sa inisyal na impormasyon na kuha natin mula sa mga kapulisan, Igan, mga dakong pasado alas 4 ng madaling araw na mangyari ang enkwentro, nakakuha raw sila ng impormasyon na itong grupong ito na bumabaybay dito sa may kaban ng Congressional Avenue ay isang grupo o carnap group na matagal na nilang tinutugis. Nang lapitan naman ng mga pulis ay dali-dali umuna silang pinatukan. Igan. At dahil nga parang magarap na nga yung palitputukan. Nabawi mula sa mga suspect ang 3 baby Armalite at 2 Naiputok yun, naiputok. Yun ang hindi pa natin makumpirma ngayon, Igan. Hindi, kasi palitan ng putok eh. Oo, sa mga sandaliit, i-assume natin na ganun nangyari dahil sinabing palitan ng putok. Nagkalat dito sa kalsada, itong mga paso ng bala at sa mga sandali ito ay patuloy na inaantay natin yung mga taga-scene of the crime. Wala pa. Wala pa yung soko. Wala pa yung soko. Andito, Anong oras nangyari ba yan, Oscar? Ang base sa initial natin nakuha ang impormasyon between 4:30 a.m. to 5 a.m. Mainit-init pa yung mga basyo niyan, no? To 5 a.m. At sa mga sandito, nandito na yung mga opisyal ng PNP, yung mga tao ng CIDG, at medyo kumakapal na rin yung dami ng mga nag-uusyoso. At patuloy tayo nakantabay para sa mga karagdagang impormasyon na ihatid natin mamaya dito lamang sa unang hirit. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Yan, pag medyo hindi Nakita mo ka... ba? Yung... Hindi. Medyo na-monitor ko lang sa DCBB, pero ganyan eh, pag kotse, mahirap ka, patay ka, 5 patay ha. Pag chopper, maiti ka pang... Mahirap ka barilin eh, chopper. Sa ibang balita, matapos ulanin ng batikos ang isang art exhibit. Ako naman, mga taga-UST pala yung ibang... Pero hindi, yung mismong taga-UP siya eh. Pero yung grupo nila nag-exhibit, may 30 yatang taga-UST. Yung sa Cultural Center of the Philippines, pinasara na po ng board ng CCP ang gallery kung saan matatagpuan ang installation art na Politeísmo ni Mideo Cruz. Ay CCP, seguridad, hindi raw censorship o pressure mula sa namang grupo ang dahilan ng pagpasara nito. Si Pangulong Noynoy Aquino inamin na kinausap ang board ng CCP hinggil sa kontrobersyal na artwork pero hindi raw ito censorship. Panawagan din na Senador Jinggoy Estrada at Senador Tito Soto magbitiw na ang kasalukuyang CCP board. Isang manifesto naman ang sinulat ng artist nitong si Mideo Cruz para sa grupong Palayain na Sining. Nagsasabing ang pagpasara sa exhibit ay malinaw na pagsupil daw hindi lamang sa creative expression ng isang artist, kundi ang lahat daw ng may salungat na ideolohiya sa simpahang Katoliko. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng CCP, hindi na inabandona ang tunay na halaga ng sining. Ang kontrobersyal na art exhibit, binatikos po ng mga Katoliko dahil pamabastos daw ito sa imahe ni Cristo. Ang talagang pinupunto dyan, yung CCP daw is a public place, pinopondohan ng publiko. Ngayon kung gusto mo talagang yung i-express yung doon ka sa pribadong lugar mo, sa ano ba tawag doon, sa shop mo, Sa sarili mong gallery. sa private gallery. private gallery mo. Kasi Pero ito- wag sa isang lugar na kung saan ang pumopondo daw ay taong bayan. Ito palang mga artworks ni Mideo Cruz. Ano pa, since 2002, dinidisplay niya na. Iba-iba. Oo. May Ateneo, may UP, dinala niya na rin sa ibang bansa, Switzerland.
And ano siya Kinikilala. talaga, nagpo-provoke siya talaga ng critical thinking. Gusto niya ng debate. Yun ang talagang hangarin niya. Well, nakuha niya na. Diba? Sumikat siya talaga sa ginawa niya. Actually, hindi ito yung kauna-unahan na ganyan ang uri ng tema, no? Sa naging pag-research din natin, nung una, ginawa na to ni Jose Legazpi, yung Madonna and Child. Ang ginawa niya, si Mama Mary, parang sumusuka kay Baby Jesus. Parang ganon. Niya. Si Paul Piper, gumawa siya ng imahe ng Santo Niño, ang gamit niya, Barbie doll. Barbie doll, oo. Na dinamitan pa ng kondom. Tapos si Alwin Reamilio, yung Santo Niño, naka Mickey Mouse. At si Louis Cordero, si Jesus Christ, may figure naman, hindi Mickey Mouse, kundi McDonald. So, actually, sa piyesta nga ng Tondo, yung Santo Niño, iba-ibang kasuotan yan. Di ba? May Boy Scout, may bombero, may kung ano-ano, pero tanggap siya. Pero ito kasi parang